Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Baldo, may grupong magaling magbenta yan. Bulto-bulto nga kung kumuha sa kanila eh. Natunghian nga nating naubos na rin ang ayuda nila Don Matsing at Don Yanita. Kaya naman nagpaalam na rin si Mokang na aalis para pumunta sa bahay nila Chiki para makipiesta. Kaya si Don Matsing ay inutusan na ang kanyang bodyguard na samahan na si Mokang. At si Natinding naman ay galit na galit pa rin sa nangyaring paghaharap nila ni Mokang. Kaya hindi inaasahan sa paglalabas ng sama ng loob ni Tinding ay nakwento nga ni Lolo Noy ang nangyaring riot sa kulungan nila Tanggol na ikinagulat ng gusto ni Marites. Kaya humingi ng tawad si Natinding sa ginawa nilang paglilihim ng nangyari kay Tanggol. Lalo na plano nga nilang bumisita sa kulungan pagkatapos ng pista ng Nazareno. At dahil hindi nga malinaw ang balitang sinabi sa kanila ni Chairman ay di mapalagay si Marites sa tunay na kalagayan ni Tanggol sa kulungan. Habang si Ramon naman ay dumating na sa factory kung saan sinalubong siya ni Severino para ipaalam na on time ang lahat ng kanilang shipment. Kaya hindi na rin nagtagal ay nagkausap na nga sina Don Julio at Ramon para ipaalam na lumakas ang kita nila sa pagbibenta ng shabu kahit na nagkaroon ng matinding crackdown ang mga pulis. At lumalabas din sa report ang grupo nila Badong ang may pinakamalaking ambag sa kanilang bentahan. Kaya sinabihan na nga ni Ramon si Severino para ipatawag si Badong at ang leader na kumukuha sa kanila para makilala ni Ramon. Kaya sa pagdating nila Edwin kasama ang tropang Tondo para kitain si Justin ay nakatanggap nga siya ng text na nagsasabi kung saang lugar sila makikita. Kaya sa huli ay napapayag na rin si Edwin na isama ang buong tropang Tondo at si Justin para kitain ng leader ng kanilang supplier. Kaya nagsignal na rin si Jacobe sa kanyang mga kasamahan na pulis na ihanda na ang kanilang entrapment operation, habang si David naman ay dumating na rin sa factory. Kaya naman nag-text na rin ito kay Olga. Kaya si Olga ay pumasok na sa opisina para ipaalam ang pagdating ni Tanggol. Kaya bago sila lumabas ay inutusan niya ni Ramon ang lahat ng kanilang tauhan na lumabas ng opisina. At dito nagbanta si Ramon kay Olga kung sakaling pumalpak ang plano nilang pagpapakilala kay Tanggol bilang tagapagmana tusa. Kapag sumapit tayo sa kanya, masira ang lahat ng pinaghirapan namin. Ang city is self-dead. Kaya naiintindihan ni Olga ang mensahe ni Ramon, kaya personal niyang sinundo si David para ipaalam ang kanyang misyon. Pero lutang na lutang pa rin ang kayabangan ni David. At sa kanilang pagpasok ay nagpanggap nga si David na walang alam na may malaking factory ng sardinas na malapit sa kanilang lugar. Pero hindi niya maiwasang magtanong kung ano ang laman ng mga container at bakit napakaraming armadong lalaki ang nakabantay sa lugar. Kaya si Olga ay pabirong hinampas si David para matigil ito. Kaya si Don Julio ay nagdesisyon ng ito'y si Tanggol sa loob para ipaalam ang tunay nilang negosyo. Kaya di maiwasang mainis ni Olga sa pinapakitang pag-uugali ni David, lalo na sa mga tanong nito na halatang may pinapatamaan. Pero di nila magawang makapag-usap na matagal dahil bantay sarado nga sila ni Ramon. At sa kanilang pagpasok ay tumambad niya ang bulto-bultong sako at napakalaking warehouse. Kaya si Don Julio ay muling pinaalalahanan si David kung sakaling kung ano ang makita niyang katotohanan ay kung maaari lang ay isikreto ito, at kahit malaman niya ang buong katotohanan ay sana ay hindi magbago ang kanyang pakikitungo. Makinig kang mabuti, Tanggol. Malaki ang kinikita ng pamilya sa negosyong ito. Ito ang nagpayaman ng husto sa mga Montenegro. Kaya si David ay sinigurado na kahit ano pa ito ay di mababago na sila ang kanyang kadugo. Kaya naman si Olga ay sinamahan na nga sa loob si David kung saan nakita niya nga ang mga chemist na naka-lab gown at ang napakalaking planta. At sa kanyang paglapit ay naging malinaw na ang lahat na ang kanilang produkto ay isang droga. Kaya hindi makapaniwala si David at tuloy ang kanyang pagpapanggap. Kaya si Ramon ay pinagbantaan na nga si Tanggol kung isusumbong ba sila nito sa kanyang ama na pulis na si Rigor de Magiba, at sina Angkong naman ay dumaan muna sa kondo para kunin ang karamihan sa kanilang yaman para ihanda sa kanilang pagbabayad utang kay Ramon. Kaya pinaalalahan na rin ni Angkong ang kanyang pamilya
na ito na ang huling pagkakataon para makabawi sila kay Ramon, lalo na sa nangyaring gulo dahil kay Mr. Wu. Kaya kampante naman si Roy na walang magiging problema sa transaksyon, lalo na nakumpleto na nga nila ang mahigit 150 million pesos na pangbayad utang. Pero ang di nila alam ay nakaabang na nga ang grupo nila Tanggol. Kaya naman si Bubbles ay pinalahanan si Tanggol na sumunod na lang sa plano ni Chief Espinas. Pero hindi talaga matanggap ni Tanggol na gagamitin niya ni Chief Espinas ang kanyang mga kaibigan para lang Kaya kong isakripisyo ang buhay ko, Bubbles. Huwag lang ang buhay ng mga kaibigan ko. Tanggol, wala ka na magagawa dyan. Dahil parte ka na ng operasyon ni Chief Espinas. kaya sina Maca Santos ay tawang-tawa sa mukha nila Tanggol na makita sina Ben at Owing. Kaya si Chief Espinas ay nilinaw na alam niya na nga ang galawan nila Tanggol simula nung sinabi ni Tanggol na isasama niya ang kanyang mga kaibigan. Kaya kahit hindi pa magaling si Owing ay bibit-bitin niya ito dahil alam niyang itatakas din ito nila Tanggol. Kaya sa paglabas nila Angkong ay agad na rin lumarga sina Tanggol para sundan ito. At narito ang mga dapat abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Pagpapakita ng tunay na yaman kay David, ang pagdating nila Edwin sa factory, ang pakikita nila Edwin at Ramon, ang paglusob ng mga pulis, na tunghen nga nating ipinaalam na kay David ang tunay nilang negosyo. Kaya sunod na ipinakita nila Ramon ang kanilang vault kung saan naglalaman nito ng bulto-bultong ginto. Kaya binigay na rin ni Olga ang isang pirasong bar ng ginto para iparanas kay David ang yaman ng kanilang pamilya.